Mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang komento mula sa social media account ng kapuso actor na si Dennis Trillo kung may ABS-CBN pa ba. Narito ang detalye at reaksyon ng mga netizen patungkol dito. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng netizens sa comment ni Dennis Trillo kung may ABS-CBN pa ba. Dennis Trillo on may ABS pa ba comment. Ang usaping ito ay nagsimula matapos na mapansin ang kawalan ng presensya ng kanyang asawang si Jeneline Mercado sa GMA Station ID 2024 na inilabas kamakailan. Si Jeneline ay homegrown talent at isa sa itinuturing na big stars ng Kapuso Network, kaya hindi maiwasang pagtakhan kung bakit wala ito. Dahil pala isipan sa netizens ang hindi pagkasama niya sa naturang station ID, si Dennis ang napagbalingang tanungin. Sa TikTok nitong July 1, 2024, nagbahagi si Dennis ng isang short video. Sa comment section na naturang post, isang netizen ang nag-iwan ng katanungan na, "Kuya Dennis, sana masagot mo ito bakit wala si Ma'am Jen sa GMA Station ID at totoo ba nalilipat na siya sa ABS-CBN?" Nakakaintrigang sinagot naman ito ni Dennis ng, "May ABS pa ba?" Dahil sa hindi inaasahang tugon na makuha mula sa kanya, isang netizen ang tinalakan siya. Buwelta nito kay Dennis, ang kapal naman daw ng mukha ng aktor na magtanong kung may ABS-CBN pa, gayong alam naman daw nito na may gagawin ng asawa niyang si Jeneline sa Star Music. Hindi naman nagpaawat si Dennis at tumugon sa pagsasabing iba ang ABS sa Star Music ateng. Isip-isip din bago mag-comment, baka ikaw ang makapal. Hindi naman nagpatinag ang nasabing netizen at muling tinalakan si Dennis at sinabihan na ito ang kinailangang mag-isip. Pinaliwanagan niya ang aktor na in case hindi nito alam, record label ng ABS-CBN ang Star Music. Ganun pa man, sa halip na tumigil, patuloy pa din si Dennis sa paglalabas ng kung ano-anong nakakaintrigang pahayag laban sa ABS-CBN. Sa kanyang TikTok page, makikita ang sunod-sunod niyang komento kung saan muli niyang pinagdiinang itanong kung talaga bang may ABS-CBN pa. Muli din niyang giniit na ibang araw ang Star Records sa ABS. Inutusan pa niya ang mga netizen na screenshot ang kanyang mga pinagsasabi at tila nang aasar pa sa paraan ng pagpapaalam nito sa sinabing "bye mga nget pa" na nalikipan ng waving at face blowing a kiss emoji. Buwelta pa ni Dennis sa mga nangingialam sa kanya, "Desisyon ko, may reklamo ka? Tanong lang po, TikTok mo ba to?" Pero makalipas ang ilang sandali, ang mga komento sa TikTok post ni Dennis ay mapapansing borado at hindi na rin allowed ang comments. Aguila Entertainment released statement on hacked TikTok account of Dennis Trillo. Sa pangyayaring ito, kaagad naman ang umaksyon at dinepensahan si Dennis na kanyang management team. Ayon kina Jan Enriquez at Katrina Aguila ng Aguila Entertainment, na-hack ang TikTok account ni Dennis. Sa X, binigyang linaw ni Jan na hindi raw si Dennis ang nag-post ng komentong yon. Katunayan, nagtitaping daw ito ngayon ng pulang araw at limitado ang panahon nitong makahawak ng telepono. Sinabi ni Jan na nagsasagawa na sila ng investigasyon sa sitwasyon at pinayuhan niya ang publiko na huwag agad maglalagay ng mga konklusyon hinggil sa pangyayaring ito. Samantala sa Instagram story ni Katrina, nagtanong siya sa kanyang mga followers kung paano ma-recover ang na-hack na TikTok account at nakiusap na sino man nakakaalam na tulungan siya. Kasunod nito ay naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Aguila Entertainment. Sa social media post ng management, ipinaalam nila sa publiko na ang TikTok account ni Dennis ay na-hack tanghali nitong July 1. Maraming komento nga raw ang ginawa ng hacker gamit ang pangalan ng aktor. Tiniyak naman ng management na ang mga pahayag na ito ay hindi galing kay Dennis. Kilala nga raw ang aktor sa kanyang kabaitan at paggalang at ang mga komentong ito ay labag sa kanyang pagkatao. Sa huli, sinabi nila na kasalukuyan na silang kumikilos upang solusyonan ang issue at maiwasang mangyari ito muli. Netizens' reactions. Katulad ng inaasahan ng usaping ito ay nakakuha ng magkahalong reaksyon at opinyon mula sa publiko. May ilang netizens ang nagpabatid ng pagkadismaya at ikinagulat ang inasal ni Dennis. Sana ay tumigil ng araw ito sa unang sagot, ngunit ang nangyari ay ito pa ang nang-away at nagpaliyab ng apoy. Kaya naman sabi ng netizens, ang tanong nga raw na may ABS pa ba at ang karera ni Dennis ay maaaring masagot sa parehong paraan.
Anila, nakakatawa nga raw ang inasta nito na tila ba hindi nag-iisip. Baka nga raw nakakalimutan nito kung saan ba talaga siya nagsimula. Dito, may ilang netizen ang binalikan ang pagtawag umano ni Dennis noon kay Angel Locsin na ingrata nang maglipat ito ng bakuran mula GMA patungong ABS-CBN. Punto ng netizen, nagsimula ang karera ni Dennis sa Kapamilya Network nang ipakilala ito bilang bahagi ng Star Circle Batch 10 noong 2011, kung saan isa sa mga kasabayan nito ay si Bea Alonzo at nagkaroon pa siya ng minor role sa ilang hit serye ng istasyon. Kaya tanong ng netizen, sa ginagawa ni Dennis, sino ang dapat natawaging ingrata ngayon? Dahil dito, hindi mapigilang isipin ng ilan kung may hinanakit ba si Dennis sa ABS-CBN. Bakit nga daw parang may mga lamang hugot at patutsada ang sagot nito? Gayong pwede naman itong tumugon ng yes or no na lamang o mas mainam na tumahimik na lang para maiwasan ang issue. Ang arogante at bastos nga raw tuloy ng datingan ni Dennis, gayong maayos naman ang naging tanong sa kanya ng netizen. Samantala, hindi nga lang si Dennis ang napag-initan, kundi maging si Jeneline. Hirit pa ng iba, baka nakakalimutan ni Dennis na lahat ng kumitang pelikula ni Jeneline ay mula sa ABS-CBN. Dagdag pa sa binalikan ay ang pagsama nito sa asawa nung pumirma ito sa Star Music at kitang-kita pa ang malaking ngiti ni Dennis sa mga larawang na ibahagi online. Dahil sa kanyang ginawa, ayon sa netizens, nilagay ni Dennis sa peligro ang sitwasyon kung totoo nga ang espekulasyong paglilipat ni Jeneline sa bakuran ng ABS-CBN. May nagsabi pa na baka nga raw walang alok na renewal of contract si Jeneline sa GMA kaya napikon si Dennis. Isang netizen naman nagsabi na miyembro na nga din daw ng Kamuning Rats si Dennis. Binigyang diin nito kay Dennis na may ABS-CBN pa. Kasabay nito ay ang tanong niya sa mag-asawa kung totoo ba na wala pa ding box office movie na nag 500 million mark ang mga ito. Dagdag tanong pa ng netizen kung ganon, wala din daw Diamond Record si Jeneline. Ramdam ang pagkainis ng ilan kay Dennis na dinamay pa raw nito ang ABS-CBN sa pagiging missing in action ni Jeneline sa GMA Station ID. Bago nga raw sana magyabang ang mga tards ng Kamuning, siguraduhin muna kung may offer rin ba ang ABS-CBN kay Jeneline bago sabihing atat na atat ang kapamilya sa mga artista ng GMA. Giit ng netizen, magpahanggang ngayon anya, mas marami pa ring artista sa Kapuso Network ang pangarap makagawa ng project na produce ng ABS-CBN. Kaugnay naman sa depensa ng Aguila Entertainment na nahack ang account ni Dennis. May ilang netizens ang inasahan na ang pahayag na ito ng management sa kanilang alaga. Safe na safe nga raw ang pamamaraan nila. Aminin man daw o hindi ganun kadali ang mag-hack ng account kaya sobrang gasgas na ang ganitong linyahan sa pagpapaliwanag. Anila, bakit hindi na nga lang daw aminin na si Dennis ngayon at panindigan na lang ang ginawa sa halip na magpalusot pa? Sobrang aktibo nga raw nito sa TikTok. Katunayan, ilan sa dahilan ng mga netizens kung bakit pinaniniwalaang si Dennis talaga nag-iwan ng mga komentong yon ay dahil sa mga salita na ginamit nito. Ang paggamit nga raw ni Dennis ng ateng ay mayroong mild na estilo mula sa kanyang mga gay parody videos. Diin ng netizens, halatang siya nga raw ang unang nag-comment kung saan very Dennis ang style at alam na alam ito ng kanyang mga followers. Pero sadyang iniba na lang daw ang tono ng ibang komento para sabihing na hack. Nakakatawa nga raw na sobrang bilis na hack ang account ni Dennis. Ngayong may thread na nakasagot pa ito kay David Licauco at ganoon na ganoon din ang paraan ng pagtugon nito. Dagdag pa ng netizens, nakapagtataka nga raw na may oras pa ang hacker na mag-post ng video at mag-off ng comments. Isa pa sa nagpadagdag duda sa mga netizen kung bakit mahirap paniwala ang nahack ang social media account ni Dennis ay dahil sa may history na ito noon para ganito. Katunayan, hindi ito ang unang beses na nangyari ang kaparehong senaryo. Dahil dito ilang netizens ang inungkat ang pangyayari noon kung saan inokray ni Dennis ang GMA nung hindi siya binati ng network sa pagkapanalo niya ng Best Actor sa 2018 MMFF. Medyo sarcastic ang sagot niya na ganyan kami ka-importante sa GMA sa tanong ng isang netizen kung bakit hindi man lang daw naglabas ng congratulatory post ang istasyon sa kanya. Pero biglang bumawi si Dennis kung saan nilinaw niya na hindi mula sa kanya ang mga tweet na lumabas sa kanyang ex at sinabing na hack ang naturang account. Kaya naman sa pangyayari ngayon, hirit ng ilang netizen, ang dapat nga raw na tanong ay kung may Dennis Trillo pa pala? Samantala sa kabila ng kaliwat kanang batikos na natatanggap, marami namang netizens ang nagpaabot ng simpatya at suporta kay Dennis. Anila, hindi nga daw kapani-paniwala o maisip man lang na ganun magsalita si Dennis at maging sa paraan ng pagsagot nito. Mukhang wala nga raw sa personality ni Dennis ang magbitaw ng mga ganung salita at mukhang quiet type ang aktor.
Binigyang diin din ng iba na respetuhin na lang ang opinyon ni Dennis, gayong may punto naman daw ang sinasabi nito na totoong wala na talagang ABS-CBN at content creators na lang sila. May mga netizens din ang nagsasabi na hindi sila naniniwala sa dahilang na-hack pero hindi daw nila ika-cancel si Dennis dahil lamang sa kaganapang ito, ang OA at toxic nga raw ng cancel culture. Ayon pa sa kanyang ilang mga tagahanga, si Dennis ay isa sa mga mahuhusay na aktor ng Pilipinas. Kaya naman daw sa mga gustong mag-cancel, kakayanin niya pa rin daw ito tulad ng ginawa niya ng matagal nang walang suporta mula sa mga kapamilya fans. Samantala, may isang netizen din ang pinunto na kanya-kanyang preference lang ukol sa pangyayaring ito. Hinihiwalay nga raw niya ang personal mula sa professional kasi alam niya na magaling na aktor si Dennis. Maging ang kapuso writer na si Suzette Doctolero ay nagpabatid din ng buong suporta kay Dennis. Sa X, isang mensahe ang kanyang iniwan kung saan sinabi niya na naniniwala siya na hindi nga si Dennis ang gumawa ng mga ganong komento. Giit ni Suzette, napakatahimik na tao ni Dennis. Halos hindi nga raw ito nagsasalita sa tunay na buhay. Dagdag pa niya, napakabait at magalang pangaraw nito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!